Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Lancris Terry. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bahagyang kumunat ang noo ni Pego, halatang may iniisip. Ilang sandali pa ay tumanggo siya, parang hindi na kailangan pang magtanong patungkol sa bagay na ito. Alam ko na ang mga detalye. Nang marinig ang mga salita ni Pego, lalo pang naging proud ang iyang master na si Leo. Dahil sinabi iyon ni Tito Pei, halatang sumang-ayon siya sa kanyang dahilan, at alam niyang mali iyon, kaya hindi na kailangang magsabi pa at pagtakpan ito para sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, itinaas ng iyang master na si Leo ang kanyang bibig kay Han Sanchen, itinaas ang kanyang ulo, at bahagyang niyugyug ang kanyang katawan, na parehong nakakapukaw at balantuna. May tao. Oo. Ilang mga master ng pamilya Pei na sumunod kay Peigo ay agad na lumapit upang kumuha ng mga order. Kunin mo ang taong ito na gumawa ng mabuting gawa at hintayin siyang madakip at aipakulong para sa akin. Oo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nang napakasaya ng iyang master na si Liu, ilang mga master ang nagwagayway ng kanilang mga kamay at pinangunahan ang mga lalaki at mga kabayo sa lugar upang kumilos ng mabilis. Huwa-huwa. Sa pangunguna ng ilang masters, daan-daang elite ang direktang pinalibutan ang security guard sa pavilion at mga departamento ng pamilya Liu. Pagkatapos, sumugod sila kay Mr. Liu at kay Boss Chin sa harap nila, nakaturo sa kanila ng mahahabang baril, sa kalagayan ng kaguluhan at pagpatay. Sa pagkakataong ito, si Young Master Liu at Boss Chin ay halatang tanga. Master Pei, ano ang ibig sabihin nito? Tito Pei, alagaan mo ang mga tauhan mo dali. Mali ba sila? Bakit may patalim at baril sa leeg natin? Isa-isang nag-aalalang sigaw nila. Magkamali, ngumisi si Peigo at sinabing, pawang elite ang mga tauhan ko. Tama sila at hindi magkakamali. Pagkatapos, pumikit ang mukha ni Peigo at dahan-daang lumapit sa Young Master na si Liu. Ang pamilyang Liu ay isang karapat-dapat na tao ng pamilya Pei. Sa makatuwid, ang mga ninuno ng pamilyang Pei ay may kani-kanyang utos. Kahit na magbago ang mundo, kahit na matapos ang 10,000 mga henerasyon, ang mga pamilyang Pei at Liu ay dapat na malapit sa isa't isa. I'm also good for your Liu family. Hindi nagkukulang ang sweldo ng mga senior officials sa annual workshop. Pamangkin, anong masasabi mo? Mabilis na tumanggo si Young Master Liu, si Uncle Pei ay tiyak na mabuti sa aking pamilyang Liu. Ang aming mga pamilyang Pei at Liu ay malapit din sa isa't isa. Tapos ikaw, paano mo hinayaang may makahuli sa akin? Nang nagpupumigla si Young Master Liu, biglang isang sampal ang sumampal sa kanyang mukha. Dahil ang dalawang pamilya ko ay parang isang pamilya, at ako ang iyong tiyuhin, papaaralan kita ng mabuti para sa iyong ama. Hinawakan ang kanyang masakit at pulang mukha, hindi makapaniwala ang Young Master na si Liu, ngunit tumingin siya kay Peigo ng may matinding takot. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Tito, may dahilan para tamaan ang isang tao. Hindi ka talaga maniniwala sa kalokohang yan. Miscellaneous. Nang marinig ito, si Peigo ay tumawa ng galit. Alam mo ba na ang salitang ito lamang ay sapat na upang putulin ka? Narinig mo ba na may VIP sa aking pamilyang Pei? Tumanggo si Young Master Liu. Narinig na niya ito, ngunit dahil sa mga gawain ng pamilyang Pei, wala siyang karapatang panghimasukan ang pamilya Liu. Bagamat malapit ang dalawang pamilya, ang meritorious status ng pamilya Liu ay wala sa Inner Mongolia, kundi sa panlabas na Xinjiang. Bilang ministro ng hangganan, wala si Liu Fu sa lungsod. Tanging ang kanyang anak, na walang ginagawa, ang nakarinig tungkol dito, ngunit nabigong malaman ito. Alam, tito, kung gayon. Anong problema?
Malamig na ngumiti si Peigo, tumingin sa mga crony sa likod niya, umiling at nagsabi, ang namamanang titulong ito ay talagang ang unang emperador na nagbigay pansin lamang sa mga merito ng orihinal na mga ministro, ngunit hindi inaasahan ang kapitan ng mga huling dinastiya. Dahil hindi mo magagarantiya kung sinong Tigre General ang magbibigay sa iyo ng daga. Ngumiti ang Entourage at tumango, tama ang sinabi ni Master. Some things are too persistent, magiging complacent, and some rules are too conservative, so they will stick to the rules. Bahagyang tumango, bumantong hininga si Peigo at sinabing, kung gayon, oras na para magbago. Pagkatapos, tumingin si Peigo kay Han Sanchen, VIP, ano ang ibig mong sabihin? Nang bumagsak ang mga salita, nagbigay din ng kaunting saludo si Peigo. Gayunpaman, ang ganitong aksyon ay sapat na upang ang lahat ng naruroon ay direktang mahulog sa kumukulo at kabaliwan. Ano? Itong binatang ito ang bagong VIP ng Pei Mansion kamakailan. Iniwan pa daw ng prinsipe ng pamilya Pei ang bagong install na Kafeng Pavilion para manatili siya, sapat na para makita ang bigat ng VIP na ito. Shit, dumating pa ang napakalaking tao sa Fengyi Pavilion. Ang isang grupo ng mga tao ay nagbulungan, ngunit sa oras na ito, ang young master na si Liu at Mr. Qin, ang pinuno ng Fengyiting, ay ganap na hanggal, at ang buong tao ay ganap na natakot sa lugar. Siya pala, para maging VIP ng Pei Mansion. Naramdaman ni Boss Qin na ang buong tao ay itim sa kanyang harapan. Ang Fengyi Pavilion ay naging maingat sa pagtrato sa mga bisita sa loob ng maraming taon. Kahit ngayon, maingat din siyang alagaan ang mga kilalang panauhin gaya ng young master na si Liu. Para sa Fengyi Pavilion, bagamat nag-aanunsyo ito na mayroong lahat ng mga bisitang VIP sa pavilion, sila ay tinatrato ng pantay-pantay, ngunit sa Jiangho, palaging hindi may iwasang maging makamundong. Sa makatuwid, maingat din ang Fengyi Pavilion sa pagharap sa mga hierarchical na relasyon na ito. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang pakikitungo sa mga ito, hindi ko inaasahan na ngayon, dahil lamang sa medyo kinikilingan, ito ay ganap na binawi ang Fengyiting. Laking gulat din ni Young Master Liu. Gusto lang niyang makakuha ng babae at maging authoritative. Ito ay isang magandang pagkakataon na siya ay hindi pinalad na makilala ang isang malaking Panginoon. At saka, isa pa rin siyang VIP ng pamilya Pei. Maging ang may-ari ng pamilyang Pei ay dapat maging isang magalang na Panginoon. Ngayon, naaalala ang mga naunang salita ni Han Sanchen, ang young master na si Liu ay hindi na nakadama ng anumang kabalintunaan. Sa kabaligtaran, siya ay naiwan na may walang katapusang pribadong lamig. Klop, na may mahinang tunog, diretsyong yumuko ang young master na si Liu at lumuhad sa lupa. VIP, mali ako. Si Liu Zongyan ay may mga mata at hindi alam ang Mount Tai. Pinukaw kanya, medyo, damn, it's a little damn, patawarin mo sana ako, ang maliit, bitawan mo ang maliit. Malumanay na ngumiti si Han Sanchen, tumingin kay Peigo, at hindi pinansin ang young master na si Liu. Ito ang mga gawain ng pamilya Pei, at walang kinalaman kay Han. Iyan ang katotohanan ng tinatawag na tapat at matuwid na mga opisyal ay maaaring tumigil sa gawaing bahay. Ngunit dahil tinanong ni Mr. Pei si Mr. Han, dahil sa pagiging magalang, dapat din siyang magbigay ng ilang mga mungkahi. Naniniwala si Han na ang enfeoffment ng mga titulo mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ay dapat na isang sakuna. Sa kasaysayan ng daigdig, lahat ng mga emperador ay matagal nang alam ang pinsala nito, kaya't sila ay nagsabuatan upang bawasan ang vassal na estado. Sa kanila, ang pinakasikat ay si Tuanling. Han 3,000. Tingnan mo ang kahulugan ng VIP, na pagkasundoan din na baguhin. Tumawa si Peigo. Humalaklak si Han 3,000, ang young master ng pamilya Liu ay hindi natatakot dito, o walang pakialam dito. Kung tutuusin, bago niya gustong labanan si Han, sinabi na ito ni Han, ngunit ang young master na si Liu ay hindi, takot talaga. Narinig ni Peigo ang mga salita at tumango. Nang marinig ito ni young master Liu, agad siyang natakot at nanginag. Wala siyang pakialam, ngunit hindi niya akalain na ang paglipat ng Aaron ay magdadala ng ganoong kahihinatnan sa kanyang sarili. Ngayon, pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ni Han Sanchen, paanong hindi siya matatakot?
Uncle Pei, ang pamilya Liu ay naging tapat sa loob ng maraming henerasyon, at may mga paghihirap na walang utang. Patawarin mo sana ako. Alam ni Liu Zongyan na mali siya. Malamig na bumantong hininga si Peigo. Para sa mga nagtatrabaho sa pamilyang Pei, dapat kilalanin at tretuhin sila ni Pei ng mabuti. Bigyan mo ako ng mga order. Oo, mula ngayon, ang namamanang posisyon ng pamilyang Pei ay aalisin, at ang taunang pagsamba ng pamilyang Pei ay kakanselahin din. Maliban na ang kasalukuyang Frontier General na posisyon ng Panginoon ng pamilyang Liu ay mananatili, ang sinumang iba pang mga bata ay mananatili lamang, panatilihin ang kanilang mga sweldo sa halip na ang kanilang mga posisyon. Ano? Nang marinig ang mga utos na ito, hindi napigilan ni Liu Zongyan na pumutok at agad na bumagsak sa lupa. Ang pagpunta sa isang posisyon at pananatili sa isang sweldo ay maaaring magkaroon ng epekto sa maraming iba pang mga tao sa pamilya Liu, ngunit maaaring hindi ito malaki. Kung tutuusin, hindi naman masyadong apektado ang buhay. Ngunit para sa young master na si Liu Zongyan, ito ay may malaking epekto. Sa madaling salita, siya ang tagapagmana ng magiging pamilya. Kung magmamana siya ng pamilyang walang kinabukasan, mababawasan ng husto ang kanyang halaga bilang tagapagmana. Noong nakaraan, masasabi ng pamilyang Liu dito, sa ibaba ng pamilyang Pei at sa itaas ng 10,000 pamilya, ngunit mula ngayon, anong kumpiyansa at kwalifikasyon ang mayroon siya upang muling sabihin ang mga salitang ito? Kahit na sa malapit at nakikinita na hinaharap, ang pamilyang Liu ay dahan-daang mapapalitan ng ibang mga pamilya at sa huli ay magiging karaniwan. Naramdaman ni Liu Zongyan ang pakiramdam ng pagbagsak sa lupa mula sa langit, mas tunay kaysa kaninuman. Sobrang sakit talaga ng feeling na yon. Sa Fengyi Pavilion, nag-isip sandali si Peigo at hindi agad nakapagdesisyon. Si Ji Qin ay namumuno sa loob ng maraming taon at may napakaraming karanasan. Sa oras na ito, nang hindi pinapansin ng lahat, marahan siyang sumando sa tagiliran ni Peigo, Master Pei, kalahati ng capital injection sa Fengyi Pavilion ay mula sa pamilya Pei. Nang marinig ito, natigilan si Peigo, napangiti, at tumingin kay Mr. Qin, sinabi mo lang na kalahati ng pondo sa Fengyi Pavilion ay ipinuhunan ng pamilya Pei, tama ba? Bagamat hindi maintindihan ni Mr. Qin kung bakit gustong basahin ng pinuno ng pamilya Pei ang bagay na ito ng direkta, masunurin siyang tumango, hindi, oo, ito nga. Malinaw na tumango si Peigo, at saka muling ngumiti. Mabuti naman, nakakatipid ng maraming bagay. Makinig, ang Fengyi Pavilion ay ititigil ang negosyo mula ngayon, at ang lugar ay malilinis sa loob ng 3 araw. Ang mga lalabag sa utos ay pupugutan ng ulo. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, si Mr. Qin ay direktang natulala sa lugar. Pakiramdam niya ay mali ang narinig niya. Direktang isinara ng pamilyang Pei ang Fengyi Pavilion. Ang Fengyi Pavilion na ito ay hindi lamang isa sa mga palatandaan ng lungsod, ngunit higit sa lahat, maraming mga kayamanan dito, at ang dami ng kalakalan ay malaki. Ito ay halos ang pinakamalaking treasure trading market sa loob ng pamilya Pei. Hindi lamang ito nag-ambag ng malaking pinagkukunan ng kita, ngunit nakaakit din ng hindi mabilang na bihirang mga negosyante para sa pamilyang Pei. Masasabing ang fengyiting ay simpleng rurok ng high-end na pagpapalitan ng material sa loob ng saklaw ng impluwensya ng pamilyang Pei, at walang sinuman. Ang ganoong lugar, hindi banggitin ang pera ng pamilya Pei bilang kapangyarihan, ay wala lang nito. Ang halaga lamang nito ay hindi nangangahulugang maaaring isara ito ng sinuman. Ngunit nagkataon na ang may-ari ng pamilyang Pei ang maaaring magdesisyon kung i-on o i-off, at siya rin ang nagkataon na i-off ito. Mr. Pei, gusto mo ba talagang isara ang Fengyi Pavilion? Alam mo ba kung gaano kalaki ang buwis na iniaambag ng Fengyi Pavilion bawat taon at kung gaano karaming trabaho ang nalilikha nito? Ito ay isang buong industriyal na kadena, na nauugnay sa kabuhayan ng 10,000 o kahit na daan-daang libong tao. Mukhang hindi nakipagkasundo si Mr. Qin. Sa oras na ito, nagmamadali siyang hikayatin si Peigo. Nagmamadaling mamulong ang entourage ni Peigo, Master, ang Fengyi Pavilion ay hindi lamang isang palitan. Ang mga gumagalaw dito ay natatakot na maraming tao sa pamilya Pei ang maapektuhan. Mangyaring mag-isip ng 2 beses. Bahagyang kumunot ang noo ni Peigo, sa tingin mo ba ay si Baidang ang aking amo?
Anong mga ari-arian ang maaaring magkaroon ng Feng Yi Pavilion at anong kontribusyon ang may dudulot nito? Sa tingin mo ba ay hindi ko malalaman? Ngunit tinatanong ko sa iyo, bilang isang may-ari ng bahay, gaano kalaki ang mawawala sa atin kung ang ating reputasyon ay malugi? Si Han Sanchen ay isang VIP ng P Mansion. Sinabi na ng aking Panginoon na ang makita siya ay parang nakikita ako. Gayunpaman, nang bumisita siya sa Feng Yi Pavilion, nakatagpo siya ng pambubuli at insulto. Ano ang deal? Sinasabi ko sa iyo, ang Feng Yi Pavilion ay dapat isara, at ang pamilya Liu ay dapat ding parusahan. Pagkatapos nito, tumingin si Pei Go kay Han Sanchen, ang mahinang pamamahala ni Pei ay nagparamdam sa iyo ng labis na mali na talagang hindi dapat. Gayunpaman, ngayon ay mahigpit kong pinarusahan ang mga mamamatay tao na ito at nailabas ang aking galit para sa iyo. Hindi ko alam kung si Sanchen kung hindi, kakalagkarin ko siya palabas at pupugutan siya ng ulo. Nang marinig ito, wala na ang dating kayabangan ng young master na si Liu, at agad siyang lumuhad sa harap ni Han Sanchen. Han Ye, mali ako, huwag mo akong patayin, ako ay bata pa ako, matanda na ako, at hindi pa ako nag-asawa at nagkaanak. Kapag namatay ako, ang pamilya Liu ay mapuputol. Nawala rin ang dating kayabangan ni Mr. Qin, bagamat hindi siya humingi ng awa tulad ni Mr. Liu, napayukol din siya at hindi umimik. Wala siyang lakas ng loob na tingnan ang Aaron. Kung alam mo ngayon, bakit mo pa alam? Tumingin si Han Sanchen kay Young Master Liu at natahimik sandali. Ngayon lang, binigyan kita ng maraming pagkakataon. Kahit na alam kong ikaw si Young Master Liu, gusto ko pa ring tumigil sa puntong ito ng pamilyar kami ni Master P, pero, naaalala mo pa ba ang sinabi mo? Si Zongyan ay isang aso. Hindi ko matandaan ang sinabi ni Zongyan. Pakiusap, huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Ang mga salita ay nahulog. Ang young master na si Liu ay nasa lupa ng ilang beses na magkakasunod. Bumantong hininga si Han Sanchen, hinayaan kitang 3 at 4 na beses, ngunit patuloy kang nakatitig sa iyong ilong at mukha. Ayon sa aking init ng ulo, ang mga taong tulad mo ay namamatay ng walang pagsisisi, ngunit ang iyong pamilyang Liu ay isang karapat-dapat na ministro ng pamilyang Pei kung tutuusin. Naparusahan na si Lord Pei, at hindi ko na kailangan pang sabihin pa. Itigil na natin ito. Pagkatapos nito, masayang yumuko ang young master na si Liu at humingi ng paumanhin. Salamat, Mr. Aaron, sa hindi mo ako pinatay. Matapos linisin ang mga tao ng pamilya Liu, itinoon ni Han Sanchen ang kanyang mga mata sa lalaking nagngangalang Ji Qin. Nakayuko pa rin siya at hindi umimik. Parang nagmamakaawa siya sa wala. Medyo mayabang ang ugali niya pero parang hindi naman. Ngumiti si Han Sanyi at naglakad ng ilang hakbang sa harap niya. Ikaw ang supervisor dito, hindi ba? Qin. No, subordinate, it is. Bahagyang sagot ni Mr. Qin. To tell you the truth, I'm not satisfied with the way Lord P handled you. Tumawa si Han Sanchen. Interesado ka bang marinig kung ano ang gusto kong gawin sa iyo? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!